Hello po, good day. So ito na po yung part 3 ng pag-apply ko ng FRV or Family Reunification Visa sa German Embassy in Manila. Once na nakapag-secure ka na ng appointment sa German Embassy in Manila, please make sure na hindi ka late dumating doon. I think sa lahat naman ng embassy ganito, at least dumating ka ng mga 30 minutes before yung appointment mo or 1 hour para mas safe. In my case, dumating ako doon. Actually, sakto. Kasi late ako nagising. Pero just in time lang naman din ako kasi pagdating ko doon, merong mga nakasalang na nagpapa-interview doon sa embassy. Plus, nagkaroon din ako ng time para ayusin yung mga documents ko based doon sa pagkakasunod-sunod na documents na kailangan nilang tignan. Pagpasok mo mismo dun sa embassy, kailangan mong isurrender lahat ng gadgets mo, kahit yung mga watches nyo, like iWatch or smartwatch, kailangan nyo siyang isurrender dun sa mga guards na nagbabantay doon. Huwag kayong mag-alala kasi meron naman silang mga maliliit na lockers doon para ma-secure yung mga valuables nyo. Always make sure na may dala kang ballpen, either black or blue ballpen. Ngayong nandun ka na sa loob, habang inihintay mo na matawag ang pangalan mo, ayusin mo na yung mga documents based dun sa unang paper na binigay nila. Yun ay yung paano mo ipapagsunod-sunod yung mga documents na dala mo. Once na natawag ka, sasabihin naman ng employee doon sa embassy na ibigay mo na yung mga documents sa kanya and wag po kayong nenervyusin. Alam ko wala kang choice kundi kabahan or nervyusin. Kasi talagang bubusisiin nila yung mga documents na dala mo. Pero, as long as legal document naman ito at hindi ito falsified, wala po kayong kailangan ipag-alala or hindi mo naman kailangan mangamba. Yun. Just make sure na dala nyo yung set ng original copies and another set ng mga photocopies. Habang tinitignan ng employee yung mga document na yun, just expect na may mga itatanong siya sa inyo about sa'yo, about dun sa fiancé, boyfriend, asawa mo na foreign national or yung national doon sa Germany. Yun, basta just be ready. Of course, kung legit naman yung relationship nyo and lahat ng documents nyo, wala ka naman kailangan ipagbahala. Kasi sinasabi mo lang naman yung totoo. All they want is for you to be honest. After ma-verify ng staff ng embassy yung mga documents na dala mo, sasabihin nila sa'yo kung magbabayad ka ba ng visa fee or not. In my case, dahil German ang asawa ko, hindi ko na kailangan magbayad ng visa fee. Meron din silang ipapasign sa inyo na waybill or kung anong fill upan na form para ma-deliver yung document sa'yo. Document meaning yung passport nyo. Once na satisfied ang staff ng embassy sa mga sagot na binigay mo sa mga tanong niya, sasabihin niya sa'yo na maghintay ka ulit, upo ka ulit dun sa chair, and then hintayin mo na matawag ka ulit. Dahil ang next step naman ay ang interview mo dun sa consul ng embassy. Once na nakausap niyo yung consul ng embassy, magtatanong lang din ulit siya ng mga questions about sa'yo and dun sa partner mo, and how did you meet, mga ganyan, yung mga basics na question na kailangan nilang tanungin just to make sure na legit yung pagsasama nyo or yung relationship nyo. Again, once na satisfied din yung consul dun sa mga sagot mo sa mga tanong niya, sasabihin na lang din niya sa'yo na wala na siyang tanong sa'yo and then pwede ka nang muwi. Bale, ang duration ng paghihintay nyo ng pag-approve ng visa is the day of your appointment hanggang sa makuha mo na yung visa sticker mo. Once na natapos ang interview dun sa consul, ang next naman ang gagawin ng embassy natin ipapasa niya ang ating application doon sa integration office or sa foreigners office doon sa city kung saan nakatira yung partner nyo. Ibig sabihin, ang office naman doon ang magbibigay or maghihingi ng mga documents doon sa partner mo para siya naman ang magpasa doon. Ngayon, kung satisfied naman yung office na yon doon sa hinihingi niyang requirements doon sa partner nyo, ang gagawin naman ng office doon is i-inform nila yung embassy natin dito para sabihin kung approved ba or rejected yung visa nyo or visa application nyo.
Itong klaseng process na 'to ang hindi ko mahanap sa Google, hindi ko rin alam bakit. Pero na-share ko na lang para at least dun sa mga nagtatanong din or nagtataka or nagre-research na hindi nyo makita, at least alam nyo kung paano yung flow na or yung process nung pag-a-approve ng visa. Of course, hindi ko nasasabihin yung mga details kasi iba-iba din naman yung case or iba-iba yung possible na pwedeng hingin ng embassy natin dito at saka ng integration office doon or yung Oslan-de-Behod. Pero mostly ang nababasa ko is yung pag-grant ng visa ng integration office doon or ng Oslan-de-Behod doon is depende siya doon sa city kung gaano nila kabilis or katagal i-process yon. Kaya kapit lang, sis. Next na ipopost ko naman is ano naman ang mga next steps once na nakuha mo na yung passport mo with the visa sticker. So sa lahat ng mga nag-a-apply dyan ng FRV, good luck!